Sa isang marangyang lungsod na kilala sa mga matataas na gusali at mamahaling sasakyan, doon lumaki si Lucas Santiago, isang anak ng kilalang angka na may negosyo na real estate. Bata pa lamang siya ay nakagisnan na ang marangya at magarang pamumuhay. Lahat ng nais niya ay agad na naibibigay, at sa bawat pagtitinginan ng tao, dala niya ang bigat ng apelidong Santiago. Ngunit sa likod ng kasaganaan, mahigpit at mapanghusga ang kanilang pamilya. Lalo na ang kanyang ina na si Doña Isabela, nakilala sa mataas na pamantayan sa buhay at sa pagpili ng mga taong kanilang pinapapasok sa kanilang pamilya. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, lumaki si Amara Cruz sa payak na pamumuhay. Ang kanyang pamilya ay naninirahan lamang sa isang maliit na baryo, kung saan ang kita ng kanyang mga magulang sa pagtitinda ng gulay at prutas ang bumubuhay sa kanila. Sa murang edad, natutunan ni Amara ang kahalagahan ng pagtitiyaga at kasipagan. Hindi siya lumaki sa karangyaan, ngunit sa puspos na pagmamahal ng kanyang mga magulang. Nagtagpo ang kanilang mga landas sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Isang outreach program na tinaguyod ng kumpanya ng mga Santiago. Doon, nakita ni Lucas si Amara na buong sigla at malasakit na tumutulong sa mga batang mahihirap. Dahil doon ay napukaw ang kanyang damdamin. Hindi lamang dahil sa kagandahan ni Amara, kung hindi sa kanyang kababaang loob at pusong handang magbigay kahit siya mismo ay walang-wala. Hindi naging madali ang kanilang pagkakaibigan. Nakalaunan ay unti-unti nang nauwi sa pag-ibig. Ang bawat paglabas nila ay tinatago ni Lucas sa takot na baka malaman ng kanyang ina. Ngunit habang lumilipas ang panahon, lalo lamang lumalalim ang pagmamahal niya kay Amara. Para kay Lucas, si Amara ang nagbigay ng kulay at kahulugan sa kanyang marangya, ngunit hungkag na mundo. Nang dumating ang araw na ipinakilala niya si Amara sa kanyang pamilya, agad na umani ng malamig na pagtanggap ang dalaga. Lucas, hindi siya para sa'yo, mariing sambit ni Doña Isabela, habang tinitingnan si Amara mula ulo hanggang paa, na para bang isa lamang itong alila. Isang Santiago ang anak ko. Hindi siya maaaring sumama sa isang babaeng walang pangalan. Wala kayong yaman at walang saysay. Ngunit hindi natinag si Lucas. Kahit na paulit-ulit siyang pinagsasabihan ng kanyang mga kapatid at pinsan na mag-isip ng mabuti, pero mas pinili niyang sundin ang kanyang puso. Alam niyang sa piling ni Amara, natagpuan niya ang tunay na kaligayahan na hindi niya naranasan kahit kailan sa kanyang marangyang mundo. Kung hindi niyo matatanggap si Amara, wala akong magagawa. Pero siya ang babaeng mahal ko at siya ang gusto kong makasama habang buhay. Buong tapang na pahayag ni Lucas sa harap ng kanyang pamilya. At sa kabila ng pagtutol at pangungutya, pinakasalan ni Lucas si Amara sa isang simpleng seremonya na hindi dinaluhan ni isa man sa miyembro ng kanyang pamilya. Wala mang magarbong bulaklak at mamahaling damit. Puno naman ng pagmamahal ang araw na yon. Para kay Amara, sapat nang alam niyang pinili siya ni Lucas. At para kay Lucas, sapat nang kasama niya ang babaeng minahal niya higit pa sa pangalan at yaman. Matapos ang kasal ni na Lucas at Amara, nagsimula silang magtayo ng kanilang sariling tahanan. Malayo sa mansyon ng mga Santiago. Malayo rin sa mga matang mapanghusga ng lipunan. Isang maliit na bahay sa isang tahimik na subdivision ang kanilang napiling tirhan. Hindi ito kasing laki at enggrande ng tahanan ni Lucas noong siya ay bata pa. Ngunit para kay Amara, ito na ang pinakamasayang lugar dahil dito sila magkasama. Hindi mo kailangang magsisi, Lucas, bulong ni Amara isang gabi habang nakahiga sila sa kama. Wala akong maibibigay na yaman, pero ipinapangako ko, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pagmamahal ko.
Ngumiti si Lucas. Hinawakan ang kanyang kamay at pagkatapos ay bumulong. Ikaw ang yaman ko, Amara. Walang makakapantay dito. Lumipas ang mga araw at buwan at dumating ang pinakamasayang balita. Nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Nang malaman ni Lucas na magiging ama na siya, hindi mapigil ang kanyang tuwa. Sa isip niya, ito na ang magiging tulay upang matanggap sila ng kanyang pamilya. Sigurado ako, kapag nakita ni Mama ang apo niya, matatanggal lahat ng galit niya. Wika ni Lucas kay Amara. At dumating nga ang araw ng panganganak. Sa maliit na ospital sa bayan, isinilang ni Amara ang isang malusog na bata. Isang batang babae na pinangalanan nilang Sofia. Lumuluhang niyakap ni Lucas ang kanyang mag-ina. Sofia, bulong niya, ikaw ang pag-asa namin. Ikaw ang magiging dahilan para mapatawad at matanggap tayo ng pamilya ko. Ngunit hindi naging madali ang mga sumunod na taon. Hindi man sila nagkukulang sa pagmamahal sa isa't isa, pero dama ni Amara ang pananahimik ng pamilya ni Lucas. Kahit kailan, wala ni isa man sa mga Santiago ang tumalaw upang bisitahin ang bata. Kahit sa binyag ni Sofia, tanging pamilya lamang ni Amara at ilang malalapit na kaibigan ang dumalo. Sa bawat tawag ni Lucas sa kanyang ina upang ipaalam ang patungkol sa apo, tanging malamig na tinig ang naririnig niya. Hindi ko kailangan makita ang batang yan. Hindi niya mapupura ang kahiyan na dinala mo sa pamilyang ito, Lucas. Matigas na sagot ni Doña Isabela. Masakit para kay Lucas ang lahat ng iyon, ngunit pinilit niyang maging matatag. Sa tuwing nakikita niya si Sofia na nakangiti, tila nawawala ang lahat ng bigat. Para sa kanya, sapat nang makita niyang buo at masaya ang kanyang munting pamilya. Samantala, si Amara ay pilit na ikinukubli ang lungkot. Nakikita niyang nahihirapan si Lucas sa pagitan ng kanyang dalawang mundo. Ang mundo ng pamilya niyang mayaman na hindi matanggap ang kanilang pagsasama at ang mundong binuo nila ni Sofia na puno ng pagmamahalan ngunit kulang sa pagtanggap mula sa iba. Isang gabi, habang pinapatulog niya si Sofia, napaluha si Amara. Anak, Bulong niya sa sanggol. darating ang araw na tatanggapin rin nila tayo. Magiging boring tayo sa harap ng lahat. Basta't huwag mong isipin na kulang ka, ha? Dahil ikaw ang pinakamahalagang biyaya sa amin. Hindi niya alam kung kailan darating ang araw na yon. Ngunit sa puso niya, buo ang pag-asa na balang araw. Magbabago rin ang pananaw ng mga Santiago. At sa kabila ng lahat, mas pinili niyang magtiwala sa pagmamahala nilang tatlo. Lumipas ang ilang taon, at habang lumalaki si Sofia, lalong nararamdaman ni Amara ang bigat ng hindi pagtanggap ng pamilya ni Lucas. Sa tuwing lalabas sila, may mga matang nakatitig. May mga bulong na naririnig. Sa isang mall, habang bumibili si Amara ng damit para kay Sofia, may nakasalubong siyang 2 ginang na kilala bilang kaibigan ng pamilya Santiago. Yan pa ang anak ng isa sa mga Santiago? Bulong ng isa, ngunit sapat para marinig ni Amara. Sayang, maganda sana kung may lahing matinong pamilya. Napayuko si Amara, pinisilang kamay ng anak, at mabilis na lumabas ng tindahan. Hindi niya pinakita kay Lucas ang mga ganitong eksena. Ayaw niyang dagdagan pa ang iniisip nito. Ngunit sa puso niya, bawat salita ay parang sugat na hindi madaling maghilom. Samantala, si Lucas ay patuloy na sinusubukang balansehin ng lahat. Sa negosyo ng kanilang pamilya, lagi siyang napapagitna sa mga komento ng kanyang mga kapatid at pinsan. Lucas, bakit hindi mo na lang aminin na mali ang pinili mo? Minsang sabi ng kanyang kuya Miguel. Tignan mo, hanggang ngayon, hindi ka pa rin tanggap ni Mama. Kung ibang babae ang pinakasalan mo, sana ay mas mataas na ang posisyon mo sa kumpanya ngayon. Pinili na lamang ni Lucas ang manahimik. Alam niyang wala nang saysayang makipagtalo pa.
Ngunit sa gabi, kapag mag-isa siyang nakaupo sa sala, tumadalaw ang pangamba na baka tama nga ang sinasabi nila. Baka nga mali ang kanyang naging desisyon. Hindi ito nakaligtas sa mga mata ni Amara. Napansin niya ang madalas na pag-uwi ng asawa ng tahimik. Tila may mabigat na iniisip. Lucas, may problema ba? Tanong niya minsan habang sabay silang naghahapunan. Wala naman. Pagod lang ako sa trabaho. Mabilis na tugon ni Lucas, kasabay ng pilit ng ngiti. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niya ang bigat ng panghusga at ang pressure ng kanyang pamilya. At sa bawat pagkakataong sinusubukan niyang lapitan si Doña Isabela para ipakilala si Sofia, lagi siya nitong tinatanggihan. Hindi ko kailangang makita ang batang yan. Malamig na sagot ng kanyang ina sa isa sa mga tawag niya. Hindi siya pagiging bahagi ng pamilyang ito. Dugtong pa nito. Sa puntong iyon, unti-unting nagkaroon ng bitak sa pundasyon ng pamilya nila Lucas at Amara. Hindi dahil sa nawala ang pagmamahala nila, kung hindi dahil sa unti-unting naipon ang pangotya at pananahimik ng mga tao sa paligid nila. Si Sofia naman, kahit bata pa, ay nakakapansin na rin. Minsang dumalaw ang pinsan ni Lucas at hindi man lamang pinansin ng bata. Tinanong ni Sofia ang kanyang ina. Mama, ayaw po ba nila sa akin? Napaiyak si Amara sa tanong na iyon. Ngunit pinilit niyang ngumiti. Hindi anak, hindi nila kilala ang kabutihan mo. Paalang araw, maiintindihan ka nila. Habang lumalaki si Sofia, lalong lumalalim ang sugat sa puso ni Amara. At si Lucas, kahit pilit na pinipigilan, unti-unting nadadala ng pressure ng kanyang pamilya. Unti-unti, ang dating tapang at paninindigan ay napapalitan na ng pangamba at pagdududa. Sa ilalim ng kanilang bubong, nagsisimula ng mabuo ang mga lamat na hindi nila inaasahan. Mga lamat na maghahatid ng mas mabigat ng pasakit sa mga susunod na araw. Isang umaga, habang nag-aalmusal ang pamilya, may natanggap na liham si Lucas. Mula ito sa kanyang pinsan na si Clara, na siyang nakatala sa paghahanda ng taunang Santiago Family Reunion. Nakaukit sa eleganteng sobre ang sigasig ng kanilang angkan. Binuksan ni Lucas ang liham at binasa ng mabilis. Tumigil siya saglit, tila nag-isip bagong umiti ng pilit. May reunion daw tayo sa susunod na linggo. Maikli niyang sabi habang inilalapag ang papel sa mesa. Napatingin kaagad si Amara at sa kabila ng kaba, biglang sumilay ang tuwa sa kanyang mga mata. Reunion? Ibig sabihin pupunta tayo. Kasama tayo, Lucas? Matagal na niyang inaasam-asam ang bagay na yun. Ito ang pagkakataon na matagal na nilang pinapangarap. Sa puso niya, umaasa siyang sa wakas, makikilala at matatanggap siya at si Sofia bilang bahagi ng pamilya ng kanyang asawa. Para kay Amara, ito na ang simula ng pagbabago, ang pagkakataong mapatunayan na hindi siya kahihiyan. Ngunit nanahimik si Lucas. Hindi niya kaagad nasagot ang tanong. Kita sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan. Ngunit dahil sa kinang ng pag-asa sa mga mata ng kanyang asawa, napilitan siyang tumango. Oo, pupunta tayo. Sagot niya, kahit sa loob-loob niya, ay hindi niya tiyak kung tama ba ang kanyang desisyon. Agad na nagplano si Amara. Kinabukasan, sinimulan niyang maghanap ng damit na maisusuot para kay Sofia. Kahit kapos sila sa pera, sinikap niyang makabili ng bago para sa anak. Pinilit niyang makahanap ng bestida na bagay sa kanyang maliit na prinsesa. Napakaganda mo, anak. Masayang wika ni Amara nang isinuot ni Sofia ang damit. Kapag nakita ka nila, siguradong mamahalin ka nila. Samantala, binisita rin niya ang kanyang mga lumang damit. Pilit na hinahanap ang pinakamaayos na maaari niya pang suotin. Hindi siya sanay sa mga ingrandeng pagtitipon. Ngunit buo ang puso niyang inihanda ang sarili.
Habang abala si Amara sa paghahanda, si Lucas naman ay lalong kinakabahan. Sa mga nakaraang taon, hindi pa rin niya nakumbinse ang kanyang ina at pati na rin ang kanyang mga kapatid na tanggapin si Amara at Sofia. Alam niyang sa reunion, hindi magiging madali ang sitwasyon. Ngunit paano niyang sasabihin ito kay Amara na puno ng pag-asa sa mukha? Isang gabi bago ang reunion, habang tinatahi ni Amara ang isang simpleng ribbon sa bestida ng anak, ay nagsalita siya. Lucas, salamat ha. Sa wakas, mararamdaman ko na rin na bahagi ako ng pamilya mo. Sigurado ako, kapag nakita nila si Sofia, matatanggal na ang lahat ng galit nila. Tinitigan lamang siya ni Lucas. Hindi niya masabi-sabi ang totoong nararamdaman. Gusto niyang maniwala sa mga salita ng kanyang asawa. Ngunit alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi ganoon kasimple ang lahat. Basta, lagi mong tatandaan, mahal kita Amara. Bulong niya habang pilit nang umingiti. Ngunit sa kanyang dibdib ay may mabigat na pangamba na hindi niya maalis-alis. At dumating na nga ang araw ng reunion. Handa na ang lahat ng gamit ni Amara at Sofia. Nakabihis na sila at sabik na sumama. Ngunit sa loob ni Lucas, ang takot at hiya ay lalong lumalakas. At doon magsisimula ang mas masakit na katotohanan na kailanman ay hindi inaasahan ni Amara. Dumating ang araw na pinakahihintay na reunion ng angka ng mga Santiago. Maaga pa lamang ay abala na si Amara sa paghahanda. Inaayos niya ang buhok ni Sofia. Sinuotan ng bestida na binili nila kahit kapos at nilagyan ng maliit na ribbon na siya mismo ang tumahi. Papa, maganda po ba ako? Masayang tanong ni Sofia habang umiikot-ikot sa harapan ng kanyang ama. Napangiti si Lucas, ngunit kasabay ng ngiti ay may kirot sa kanyang dibdib. Oo anak, napakaganda mo, sagot niya. Kahit ramdam niya ang bigat ng desisyon na kailangan niyang gawin. Si Amara naman ay nakasuot ng pinaka-the best na damit na meron siya. Hindi ito bago, ngunit maayos at desente. Habang tinitignan niya ang sarili sa salamin, pinilit niyang kumbinsihin ang sarili. Ito na ang simula ng pagtanggap. Ngunit nang malapit na silang umalis, biglang natahimik si Lucas. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa at mariing na patingin. Amara, Sofia, pasensya na. Kailangan ko kayong iwan dito. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Amara. Ano ang ibig mong sabihin, Lucas? Reunion ito ng pamilya mo. Pamilya tayo. Dapat magkasama tayo. Hindi pa handa si Mama. Hindi pa handa ang lahat. Sagot ni Lucas. Halos hindi makatingin sa kanyang asawa. Ayokong mapahiya kayo. Baka masaktan lang kayo kapag harap-harapan nila kayong tinanggihan. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Halos hindi makapaniwala. Mapahiya? Ibig mong sabihin, kinakahiya mo kami? Hindi ganun, Amara. Nagmamadaling tugon ni Lucas. Ngunit halata sa boses niya ang sobrang pagkabalisa. Pinuprotektahan ko lang kayo. Ngunit sa puso ni Amara, ang bawat salita ay parang sibat na tumutusok. Ilang taon na niyang tinitiis ang pangungutya at malamig na tingin ng pamilya ng kanyang asawa. At ngayong may pagkakataon na sanang may pakilala siya at si Sofia, siya pa mismo ang pumigil. Mama, bakit hindi po tayo sasama? Inosenteng tanong ni Sofia, sabay hila sa laylayan ng bestida ng ina. Gusto ko po sanang makita si Lola at mga pinsan. Hindi ka agad nakapagsalita si Amara. Tinitigan lamang niya ang anak. Pinipigilan ang luha. Lumingon siya kay Lucas. Umaasang magbabago pa ang isip nito. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang isang lalaking pinili ang takot kesa sa kanyang pamilya. Pasensya ka na, Amara. Pero babawi ako. Mahina pang sabi ni Lucas bago kinuha ang susi ng sasakyan at lumabas ng bahay.
Sa pagbagsak ng pinto, tuluyang bumigay si Amara. Umupo siya sa sahig, niyakap si Sofia, at pagkatapos ay humagulgol. Anak, hindi tayo may kasalanan at hindi tayo kahiyan. Bulong niya habang pinipis silang maliit na kamay ng bata. Habang si Lucas ay papalayo sa kanilang tahanan, papunta sa reunion na mag-isa, ramdam niyang may iniwan siyang hindi matatawarang sugat. Hindi lamang sa kanyang asawa at anak, kung hindi pati na rin sa kanyang sariling puso. Sa unang pagkakataon, nagsimulang madama ni Amara na baka ang laban na pinaniniwalaan niyang kaya nilang sabay na harapin ay siya lamang pala ang tunay na lumalaban. Sa marangyang resort na inuupahan ng angkan ng mga Santiago, nagsimula ang engrandeng pagtitipon. Malalaking chandelier, buffet na puno ng imported na pagkain, at mga taong pawang nakabihis ng magagara. Sa pagdating ni Lucas, agad siyang sinalubong ng kanyang mga kamag-anak. Lucas, mabuti naman at nakadalo ka. Bati ni Clara, ang kanyang pinsan. Nasaan ang asawa mo at ang anak ninyo? Matagal ko na silang gustong makita. Napakurap si Lucas, agad na nagpalusot. Hindi sila nakasama. May sakit kasi si Sofia. Pinilit niyang umiti kahit ramdam niya ang panginginig ng kanyang tinig. Sandaling natahimik si Clara bago tumango. Sayang naman. Sana sa susunod makilala rin namin sila. Habang abala sa pagbati at pakikipagkamay, ramdam ni Lucas ang mga matang nakatitig sa kanya. May ilang nagtanong, may ilang ring nagbubulungan. Bagamat tanggap siya ng pamilya dahil siya'y Santiago, hindi niya maiwasang isipin na kung isinama niya si Amara at si Sofia, siyak na ibang naging tingin sa kanya ng lahat. Samantala, doon sa kanilang tahanan, nakaupo si Amara at Sofia sa maliit na mesa. Ang kanilang hapunan ay pritong tuyo at kanin na natira pa mula sa tanghalian. Ngunit sa gitna ng simpleng pagkain, ramdam niya ang bigat ng kalungkutan. Ma, kailan po ba tayo makakasama sa kanila? Tanong ni Sofia habang tinutusok ang pagkain gamit ang tinidor. Napakagat labi si Amara. Pinilit ng umiti. Balang araw, anak. Balang araw. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, dumadaloy ang luha na pinipilit niyang itago. Habang nagdiriwang si Lucas kasama ang kanyang mga pinsan, nagtatawanan at nagkikwentuhan patungkol sa kanilang mga negosyo at tagumpay, hindi niya maiwasang maalala ang iniwan niya sa bahay. Sa bawat halakhak na kanyang pinipilit, para bang naririnig niya ang tinig ni Amara, puno ng hinanakit at sakit. Mapapahiya pa kami, Lucas. Mga salitang binitawan ng kanyang asawa bago siya umalis. Paulit-ulit iyong tumatama sa kanyang isipan. Minsan, napansin niya ang kanyang ina, si Doña Isabela, na nakaupo sa dulong bahagi ng mesa. Nakataas ang kilay habang nakikinig sa mga kwento. Nang nagtama ang kanilang mga mata, bahagya siyang umiti. Umaasang makikita niya ang kaunting pagkalinga. Ngunit malamig ang tingin ng ginang. Tila sinasabi nito, Pabuti na lang at wala sila rito. Sa gitna ng magarbong kasiyahan, ramdam ni Lucas ang kalungkutan. At kasama niya ang kanyang pamilya. Ngunit bakit parang mas nag-iisa siya? Samantala, sa kanilang maliit na bahay, matapos ang simpleng hapunan, dinala ni Amara si Sofia sa kwarto. Pinatulog niya ito habang hinaplos ang buhok ng bata. Anak, tandaan mo, hindi kailangan ng malalaking handaan para maging masaya. Ang mahalaga, may nagmamahalan. Nakatulog si Sofia ng may ngiti. Ngunit si Amara, mag-isa lamang sa dilim at tuluyang bumigay. Doon niya pinakawala ng lahat ng sakit. Hindi lamang dahil sa iniwan sila ni Lucas, kung hindi dahil naramdaman niyang sila mismo ang itinakwil. Habang lumalalim ang gabi, parehong nagising ang magkaibang damdamin. Si Lucas na nakikihalubilo ngunit hindi matahimik, at si Amara na mag-isa, ngunit buo ang paninindigan na kailanman hindi siya papayag na lumaki si Sofia, na mararamdamang wala silang halaga.
Hating gabi na nang makauwi si Lucas mula sa reunion. Tahimik ang buong bahay. Tanging mahinang ilaw sa sala ang bumungad sa kanya. At doon nakita niya si Amara na nakaupo. Nakapamewang pa ito. Tila hinihintay siya. Sa kanyang kandungan, natutulog si Sofia. Mahigpit na nakayakap sa kanyang nanay na tila nahihirapang pakawalan. Ang saya ba ng reunion? Malamig na tanong ni Amara. Hindi tumitingin sa kanyang asawa. Sandaling natahimik si Lucas bago sumagot. Oo, pero kulang. Kayo ang kulang. Napatawa si Amara, ngunit puno ng pait. Kulang? Sino ba ang umalis na mag-isa at iniwan kami dito? Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Lucas, ilang taon na akong naghintay. Natanggapin mo kami ng buong puso sa pamilya mo. Pero ngayong tumating na ang pagkakataon, ikaw mismo ang pumigil. Amara, hindi pa kasi ito ang tamang panahon. Mariin niyang sagot. Pilit na kinukumbinsi ang sarili. Ayokong masaktan kayo. Kapag tinanggihan kayo sa harap ng lahat. Hindi pa tamang panahon? Ulit ni Amara. Halos sumisigaw ngunit pinipigilan dahil baka magising ang anak. Kailan pa magiging tama ang panahon? Kailan pa magiging handa ang pamilya mo, Lucas? Baka hindi na sila maging handa kahit kailan. Natahimik si Lucas. Hindi niya alam kung ano ang dapat na sabihin. Tumingin siya kay Sofia na payapang natutulog. Doon siya nakaramdam ng hiya. Hiya sa anak na kailanman ay hindi pa niya lubos na ipinaglaban. Papa? Biglang bulong ni Sofia. Nagising sa kanilang pagtatalo. Kinakaya mo po ba kami? Nanlamig si Lucas. Parang tumigil ang oras. Hindi niya alam kung papaanong sasagutin ang inosenteng tanong. Si Amara ay napapikit. Ramdam ang kirot sa puso. Mahal na mahal ko kayo. Halos pabulong na sagot ni Lucas. Hawak ang kamay ng anak. Hindi ko kayo kinahihiya. Ngunit sa loob-loob ni Amara, ramdam niyang iba ang totoo. Sapagkat kung talagang hindi sila kinahihiya ni Lucas, bakit hindi niya kayang ipakita ito sa buong mundo? Kinabukasan, maagang nagising si Amara habang nagluluto siya ng almusal. Nagpasya siya sa sarili. Hindi na ako pwedeng umasa na magbabago pa sila. Kailangan kong magsikap para sa amin ni Sofia, hindi para sa pamilya ng asawa ko, kung hindi para sa kinabukasan namin. Nagsimula siyang maghanap ng trabaho kahit mahirap. Tinanggap niya ang paglalabada at pagtitinda ng kakanin. Gusto niyang ipakita kay Sofia na hindi sila kailanman magiging maliit sa mata ng sino man, basta't marangal ang kanilang ginagawa. Si Lucas naman, araw-araw ay lalong nabibigatan. Sa kumpanya, patuloy siyang nakakarinig ng mga puna at paalala mula sa kanyang ina at mga kapatid. Sa bahay naman, malamig ang pakikitungo sa kanya ni Amara. Para siyang dalawang taong pinipila sa magkabilang direksyon at hindi niya magawang balansihin ang dalawa. Ngunit para kay Amara, malinaw na ang lahat. Hindi niya na kayang hintayin pa ang pagtanggap ng mga Santiago. Mas pinili niyang lumaban para sa sariling dignidad at para sa kinabukasan ng kanyang anak. At sa puso niya, nagsimula na siyang mamulat. Hindi sa pangalan ni Lucas o sa kayamanan ng mga Santiago matatagpuan ang tunay na halaga ng pamilya, kung hindi sa paninindigan at pagmamahalan na walang kondisyon. Lumipas ang ilang linggo at lalong lumalalim ang agwat sa pagitan ni Amara at Lucas. Sa bawat araw na umuwi ang lalaki mula sa trabaho, ramdam niya ang lamig ng kanilang tahanan. Si Amara ay abala na sa pagbebenta ng kakanin at sa pagluluto ng mga order mula sa kapitbahay. Habang si Sofia naman ay mas lalong naging malapit sa kanyang ina. Isang gabi, dumating si Lucas na pagod at balisa. Nabalitaan kasi niyang ikinikwento ng ilan sa kanyang mga kamag-anak na hindi raw siya marunong pumili ng asawa. At may mga pabulong pang nasasabing, sayang ang pangalan ng Santiago. Sa halip na ipagtanggol si Amara, nanahimik siya. Pero sa katahimikang iyon, unti-unti siyang kinakain ng hiya at takot. Pagka-uwi niya, nadatnan niyang masayang nagkikwentuhan sina Amara at Sofia.
habang kumakain ng tinapay at mainit na tsokolate. Walang magagarbong pagkain. Ngunit ramdam niya ang init ng pamilya na matagal na niyang ipinagkait. Pa, halika. May tinira kami para sa'yo. Masayang bati ni Sofia. Ngunit hindi makakibo si Lucas. Para siyang dayuhan sa sarili niyang bahay. Lucas, Seryosong wika ni Amara. kailangan nating mag-usap. Tumango siya at tumupo silang dalawa sa sala. Pagod na akong maghintay na tanggapin kami ng pamilya mo. Simulang sabi ni Amara. Hindi ako ipinanganak para magmakaawa ng respeto at lalong hindi ko hahayaan si Sofia na lumaki na iniisip na wala siyang halaga. Tapayuko si Lucas. Ramdam ang bigat ng bawat salita. Kung hindi mo kami kayang ipaglaban, Dugtong ni Amara. Halos manginig-nginig ang boses. handa akong lumayo. Handa akong palakihin si Sofia kahit ako lang. Nanlaki ang mga mata ni Lucas. Amara, wag naman. Hindi ko kayang mawala kayo. Hindi kami ang mawawala. Sagot niya, puno ng determinasyon. Ikaw ang mawawala kung patuloy mong pipiliin ang pamilya mo kaysa sa amin. Tumulo ang luha ni Lucas. Sa unang pagkakataon, tuluyan niyang naramdaman ng takot. Takot na tuluyang mawala ang pinakamahalagang kayamanan sa buhay niya. Hindi ang kanyang apelido. Hindi ang kayamanan ng pamilya Santiago, kung hindi ang pagmamahal at tiwala ng kanyang mag-ina. Kinabukasan, nagpa siya si Lucas na umarap sa kanyang pamilya. Sa isang pagtitipon, tumayo siya sa harap ng kanyang ina at mga kamag-anak. Kung talagang mahal niyo ako, tatanggapin niyo si Amara at si Sofia. Mariin niyang wika. Kung hindi, handa akong iwan ng lahat ng ito. Ang pangalan, ang kayamanan, at pati na rin ang negosyo. Dahil wala itong halaga kung kapalit ay ang pagkawala ng pamilya ko. Tahimik ang buong ang kanila. Hindi makapagsalita si Doña Isabela. Ngayon lamang narinig ng lahat na buo ang paninindigan ni Lucas. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Amara at Sofia na naghihintay. Sa kanyang mga mata, meron pa ring takot. Ngunit higit na nangingibabaw ang tapang. Mahal, pinili ko kayo. Sabi niya habang maigpit na niyakap ang kanyang mag-ina. At kahit anong mangyari, kayo ang tahanan ko. Sa wakas, napaluha si Amara. Hindi dahil sa sakit, kung hindi dahil sa pag-asa. Natutunan ni Lucas ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pangalan o kayamanan, kung hindi sa pamilya na hindi kailanman niya dapat ikahiya. Makalipas ang ilang buwan, malaki na ang pinagbago ng buhay ni Lucas. Hindi man agad nagbago ang ugali ng pamilya Santiago. Natutunan ni Lucas na hindi lahat ng laban ay kailangang hingin ang basbas ng iba. May mga laban na kailangan mong tahakin ng may sariling paninindigan. Nang una, tinupad ni Lucas ang kanyang pangako kay Amara. Iniwan niya ang negosyo ng kanilang pamilya at nagsimula ng maliit na kumpanya kasama ang ilan sa kanyang mga dating kasamahan. Mahirap sa umpisa, ngunit dahil sa sipag at tiyaga, unti-unting lumago ang kanilang paghihirap. Hindi na niya naintindihan ang pangungutya at pangmamalit ng ilan, sapagkat malinaw na sa kanya kung sino ang tunay na mahalaga. Samantala, si Amara ay tuluyang nakatagpo ng bagong lakas sa sarili. Ang dati niyang simpleng pagbebenta ng kakanin ay naging maliit na negosyo na rin, dahil tinulungan siya ni Lucas na ipalago ito. Masaya si Sofia tuwing nakikita ang kanyang mga magulang na nagtutulungan at nagmamahalan. At sa araw-araw ay ramdam niya ang pagmamahal at kalinga nila. Dumating ang isang araw na inimbitahan muli ang pamilya ni Lucas sa isang pagtitipon. Inaasahan niyang muling hindi sila tatanggapin. Ngunit nagulat siya nang makita si Doña Isabela na lumapit kay Amara. Iha, hindi madaling tanggapin ang mga bagay na labas sa nakasanayan. Mahina ngunit malinaw ang tinig nito. Pero nakita ko kung paano kang pinili ni Lucas at kung paano siya naging masaya kasama ka at ang anak ninyo. Handa akong subukan kung papayag ka. Nagulat si Amara, ngunit ngumiti siya at magalang na tumango. Hindi niya alam kung totoo o pakitang tao lamang ito.
Ngunit hindi niya na iyon inintindi. Para kay Amara, sapat na ang makita na unti-unting nagbabago ang mga bagay. Mula sa malayo, hinawakan ni Lucas ang kamay ni Amara at Sofia. Walang ibang pamilya na masigit sa inyo, bulong niya. Sa kanyang puso, alam niyang dumaan siya sa pinakamahirap na pagsubok ng buhay. Ang pumili sa pagitan ng dugong kinagisnan at ng pamilyang itinaguyod ng pagmamahal. At doon niya natutunan ang aral na hindi lahat ng ipinanganak sa mayamang angkan ay tunay na mayaman. Dahil ang tunay na kayamanan ay nasa taong marunong magmahal, marunong pumili, at higit sa lahat, marunong manindigan. Habang tumatakbo si Sofia sa hardin, may tawa ng isang inosenteng bata ang pumuno sa hangin. Si Amara ay nakangiti at si Lucas ay payapang nakatingin sa kanila. Hindi perpekto ang kanilang pamilya. Hindi perpekto ang kanilang buhay. Ngunit ito ang buhay na pinili nila. Isang buhay na puno ng dignidad, pagmamahalan, at pag-asa. At sa kanilang tatlo, sa wakas ay naramdaman nila ang katotohanang matagal na nilang hinahanap, ang pagiging pamilyang buo, kahit sa kabila ng lahat ng pagtutol ng mundo. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.